Sa pagpapatuloy ng My Hero Academia Season 6, pagkatapos nga ng interaction sa mga user ng One for All, sinagip ni Shoto ang mga kasama niya sa pagkakahulog, ngunit nakita ni Deku na nagawa pang mabuhay ni Shigaraki. Pero agad itong inatake ni Neji-chan ng wave motion at dumating si Ingenium na para pabalaan sila na si Gigantamaquia ay mabilis na tumatakbo papuntang Jakku City, ngunit napansin ni Shoto at Neji-chan na humihina na si Shigaraki. Pagbalik kay Ochako at Hamiko, ang dalawa ay patuloy pa rin sa paglaban, at sinabi ni Hamiko na para magaya ang isang taong mahal niya ay kakailanganin niya ng dugo nito, at ang ganitong klase ng kapangyarihan at pagkatao ay hindi tanggap sa lipunan na meron ngayon. At dito nalaman ni Ochako na pati ang quirk niya ay nagamit din ni Hamiko para pumatay, at ito ay hindi niya nagustuhan dahil hindi niya magagawang pumaslang ng tao gamit ang kanyang quirk, ngunit si Hamiko ay nakuha ang kanyang keychain na bigay pa ni Deku sa kanya. Ngunit sinabi ni Hamiko, na alam niya ang bagay na ito ay importante kay Ochako, at dito niya nalaman na may gusto din si Ochako kay Midoriya, at di na nagsayang ng oras pa si Ochako at ito ay kanyang inatake, at sinabi niya kay Hamiko na kung siya ay patuloy na mabubuhay sa paraan na gusto niya ay kailangan niyang malagot sa lahat ng mga aksyon na gagawin niya. At nagulat si Uraraka sa pagluha ni Hamiko, ngunit dumating na si Froppy at para tulungan siya, agad din ay umalis na si Hamiko, at habang tumatakbo ito, iniisip niya ang mga naging pag-uusap nila, at hindi nito maiwasang madismaya. Pagbalik sa Jakku City, si Shoto at Nejiri-chan ay umatake ng Green Flood kay Shigaraki, ngunit si Gigantamaquia ay biglang dumating at umatake sa kanila, na ikinatalsik ni Shoto, at dahil dito nagalak si All for One sa ganda ng timing ni Maquia dahil nagsisimula palang mag-recover ang katawan ni Shigaraki. Nang makuha ni Gigantamaquia si Shigaraki, napansin ni Spinner kung gaano ang pinsala nito sa katawan, at habang si Endeavor ay iniisip ang lahat ng kanyang makakaya para mapabagsak ang higanting ito, at kanyang napansin din na kasama ang League of Villains. At nakuha ang atensyon niya ni Dobby, at ito ay nagbuhos ng bleach sa kanyang buhok at naging kulay puti ito. Sa Fujitan Hospital, habang nanunood ang nanay nila na si Rei Todoroki ng balita, nagawang ma-hack ni Skeptic ang broadcast at klinay niya ang video ni Dobby na kung saan isiniwalat niya ang kanyang tunay na pagkatao, at inihayag niya na siya si Toya Todoroki at ang panganay na anak ng number 1 hero na si Endeavor. At habang sa kalagitnaan ng video, siya ay umamin sa pagpatay ng inosenteng 30 na tao, at kung bakit niya nagawa yun ay dahil sa makasariling hangarin ng tatay niya na magkaroon ng anak na may malakas at perpektong quirk, at hindi lang yun nagawa siyang kalimutan ng kanyang sariling pamilya, at inakalang patay na nung siya ay bata pa lamang. At dagdag pa niya siya lamang ay resulta ng pagkakamaling nagawa ng tatay niya, at kung ano man ang sinapit ng maganda niyang pamilya ngayon, walang ibang dapat sisihin kung di ang tatay niya na si Endeavor, at ang lahat ay nagulantang sa mga katotohanang narinig nila. Dahil sa mga nangyari, naalala ni Endeavor ang araw ng pagkamatay ni Toya sa Sekoto Peak kung saan ito nag-practice, at dahil sa tindi ng init ng apoy kahit ang mga buto nito ay naabo, kaya papaano nga mga sinasabi ni Dobby ay totoo. At naalala niya din ang mga panahon na sinasanay niya si Toya, pero doon niya din nalaman na hindi nakuha ni Toya ang Quirk Frost ng kanyang ina, at kahit na mas malakas pa rin ang apoy ni Toya kaysa sa kanya, hinanggad pa rin ni Endeavor na magpalaki ng perpektong anak, na balang araw ay magiging number 1 hero. Kaya si Toya ay nasundan pa ng mga tatlo niyang kapatid, at doon na rin nagsimula na mag-iba ang trato niya kay Toya. Ngunit sinabi ni Dobby na meron siyang pruweba na DNA test para mapatunayan, at dinagdag pa niya ang kuha ng hindi pagdadalawang isip na pagpatay ni Hawkscade twice, at binalaan ni Dobby ang publiko na ginagamit lang ng mga heroes ang mga tao bilang isang kasangkapan para sa mga pangsariling hangarin ng mga ito. At ang lahat ng ito ay napanood ng dalawa pang anak ni Endeavor at habang si Endeavor ay mistulang nabagsakan ng langit sa kanyang mga narinig, at ang publiko ay nagulat din sa isinawalat ni Dobby na mga katotohanan. Habang si Endeavor ay in shock pa rin, sinasabi niya sa sarili niya na tama ang kutob niya na buhay pa rin ang kanyang anak, at agad sinamantala ni Dobby umatake ng Prominence Burn. Ngunit bago pa man ang lahat, isang carbon fiber ang pumihil kay Dobby at ito ay gawa ni Best Jeaniste. Hindi inaasahan ng lahat na darating sa laban si Best Jeaniste, at gamit ang Thread of Hope na pagbigkis niya ang League of Villains kasama si Gigantamaquia, at siya ay nagpasensya dahil sa late na kanyang pagdating. Habang si Dobby ay hindi makapaniwala, na kung paano si Best Jeaniste ay nabuhay, pero ang katotohanan ng bangkay na nakuha nila ay totoo ngunit ito ay isang kopya lamang, pero kahit ano paman, hindi mawawala ang galit niya sa mapait niyang nakaraan. Dahil sa mga sinabi ni Dobby, hindi napigilan ni Shoto na sumugod,
habang napagtanto naman ni Spinner na hindi sapat ang stamina ni Gigantamaquia para makawala sa mga carbon fiber ni Best Jeaniste, at nakita niya si Nejer-chan na aatake kaya naman kanyang pilit na ginigising si Tomura, para mautusan si Maquia na magpumilit na kumawala. Ngunit si Nejer-chan ay nalamon ng apoy ni Dobby, habang sinabi ni Dobby kay Endeavor na isang tao na naman ang nasunog ng kanyang apoy, at siya ay nagawang makawala, habang nakiusap si Shoto na patigilin si Dobby, at dahil sa tension si Best Jeaniste ay hindi papayag na bumagsak dito ang number 1 hero alang-alang sa buong bansa. Samantalang si Shigaraki ay nanaginip, patungkol sa kanyang alaala ng kanyang magulang nung siya ay bata pa, dahil dito nagawa niyang utusan si Gigantamaquia, at ang mga cable ni Best Jeaniste ay nagawa nitong putulin, kasabay nito ay ang pakikipaglaban ng mga heroes sa mga malalakas na Nomo. At habang si Vernon ay hinaharap ang mga Nomo, nagulat siya ng mga ito ay biglang nag-iba ng direksyon patungo kay Shigaraki, ito'y kanyang ni-report agad at may isang Nomo ang magtatangkang lamunin siya, subalit isang hero na mabilis na dumating, upang siya ay iligtas. At ang dalawang magkapatid ay tuloy pa rin sa sagupaan, si Shoto ay labis ang galit at pati si Natsuo ay gustong patayin ni Dobby, ngunit ito ay ayos lang kay Dobby sapagkat siya ay may tuturing na manhid, dahil ang tanging nais niya ay ang maghirap si Endeavor, at ngayon ay inaasam-asam niya para isunod naman si Shoto. Sa kabila ng mga nangyayari si Mr. Compress at Spinner ay natutuwa dahil si Gigantamaquia ay nagagawang pumiglas, at napansin ni Deku na delikado si Best Jeaniste dahil sa mga paparating na Nomo, kaya kanyang pinilit ang kanyang katawan para lumaban, at bago pa man maatake si Best Jeaniste, biglang dumating si Lemillion at agad niyang napigilan ang mga Nomo. At si Deku ay hindi makapaniwala na si Lemillion ay nagawang makapunta, labis ang tuwa ni Lemillion nang nagagawa na niya makapag-permission, at naalala niya na kung di dahil sa tulong ni Eri, ay magagawa ng bata na may restore ang kanyang quirk kaya laking pasasalamat niya rito. Ngunit na-realize ni Lemillion na hindi pa sapat ang kanyang lakas para matalo ang mga Nomo, pero mabilis naman na rumesbak si Bakugo at agad niyang sinagip si Best Jeaniste. At pagkatapos magpakitang gilas ni Bakugo, at ang kanyang sarili ay tinawag niya na The Great Explosion Murder God Dynamite, na nagustuhan naman ni Lemillion. Samantalang si Dobby at Shoto ay patuloy pa rin sa paglaban, sinabi ni Dobby na siya ay natutuwa dahil lumaking mabuting bata si Shoto at kung magagawa niyang masunog si Shoto sa kanyang sariling apoy, ano kayang magiging reaksyon ng ipapakita sa kanya ng kanilang ama. Ngunit biglang si Deku ay nagpakawala ng Black Whip gamit ang kanyang dila, at sinabi ni Dobby na hindi dapat siya nangingialam sa away pamilya, pero pahayag ni Deku na si Shoto ay kanyang mabuting kaibigan at si Endeavor ay kanyang mentor na tinulungan siya para lumakas, at dagdag pa niya hindi niya nakikita ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ama, at si Endeavor ay biglang nabuhayan sa mga sinabi ni Midoriya. At dito ay sinabi ni Dobby kay Deku, ang lipunan na tinatag ninyong mga bayani ay malapit nang bumagsak at kayo ay kanilang kamumuhian. Ngunit bago pa man matapos si Dobby ay nakaramdam si Deku ng kakaibang alarma, at napansin niyang si Gigantamaquia ay nagawa ng makawala. Ngunit bago pa man ang lahat, ginamit ni Endeavor ang lahat niyang natitirang lakas para patulugin si Gigantamaquia, at kasabay nito ay nawalan din ng malay si Endeavor, at sinabi ni Lemillion na ang sedative na ginamit kay Gigantamaquia ng mga student ay nagawa ng Tumalab. Samantalang si Best Jeaniste ay nagkaroon ng pag-asa at tiwala na ang lahat ng kanilang ginawang sakripisyo ay hindi lang mauuwi lang basta sa wala, at kagaya nito ang kahit na isang hibla ng sinulid ay makakagawa ng isang matibay na tali. Habang si Lemillion ay patuloy pa ring lumalaban sa Nomo, at si Ingenium ay sinusubukan niyang paurungin si Bakugo dahil sa critical na kalagayan nito, at si Nejer-chan ay nag-a-assist kay Best Jeaniste para mas lalong makafocus siya sa League of Villains. At si Mr. Compress ay patuloy na umiisip ng paraan para sa kanyang mga kasama, at ang tanging paraan na lang ay gamitan ng quirk ang kanyang puwet para makawala, at hindi niya hahayaan na masakal sila ng husto sa tali ni Best Jeaniste, dahil lahat sila ay hindi pa nagagawa ang kanilang mga pangarap. At naalala ni Mr. Compress ang mga araw na sila ay humaharap sa mga pagsubok, na kahit ang pangpinansyal nilang gastusin ay kanilang pinuproblema, at dahil sa rason na yun ay hindi maiwasang questionin ni Spinner si Shigaraki kung ano ba talaga ang layunin ng kanilang grupo. At hindi makakalimutan ni Mr. Compress ang lahat ng kanilang pinagdaan ng hirap, at kahit hirap na makapagsalita pilit sinabi pa rin ni Mr. Compress ang plano kay Spinner, at kanyang binawasan ng parte ng kanyang mga katawan, para sila ay makawala sa pagkakatali. Ngunit si Best Jeaniste ay nagawang gamitin ang damit ni Mr. Compress para siya ay pigilan, pero si Mr. Compress ay tuloy pa rin kahit anong mangyari, at kanyang kinuha ang mga kasama niya pagkatapos ay binunyag ang kanyang tunay na pangalan na Atsuhiro Sako.
Habang ang mga pro-heroes ay tuloy pa rin sa pakikipaglaban sa mga Nomo, si Midoriya ay ginigising ng isa sa mga One-for-All user, at muling naramdaman ni Deku ang isang alarma at napag-alaman niya na ito ay ang Danger Sense na port ng 4th user. Pagbalik kay Mr. Compress kanyang nirelease ang kanyang mga kasama, at kanyang pipigilan si Lemillion para kay Shigaraki, ngunit siya ay agad na sinuntok ni Lemillion, at kahit sa maikling pangyayaring yun nagawang ilagay ni Spinner ang glove sa mukha ni Shigaraki, dahil naalala niya na ito ang nagpapakalma sa isipan nito. At mula sa pananaginip, muli ulit na nagising si Shigaraki at ito ay nagpakawala ng malakas na radio wave na nagtaboy kay Lemillion, kaya muling nakaramdam si Deku ng Danger Sense, at sa hindi inaasahan si All for One ang tanging nagising sa katawan ni Shigaraki, at ramdam nito ang lakas sa bago nitong katawan, habang ang mga Nomo ay patuloy na pumupunta sa kanya. Habang si Best Jeaniste ay pinigilan niya ng buong lakas ang mga Nomo para hindi makatuloy kay All for One, at si Spinner ay tutol sa pag-iwan ni Shigaraki sa kanilang mga kasama, ngunit napansin niya na iba ang pagkatao ngayon ni Shigaraki, at sinabi ni All for One kay Spinner na si Shigaraki ay natalo ng dahil kay Endeavor at sa One for All kaya nandito siya para tumulong. Samantalang ang mga hero ay ginagawa ang lahat para mapigilan si All for One, at si Lemillion ay sinubukang lumapit ngunit siya ay napigilan ni All for One at ganun din si Todoroki at Ingenium, at ang mga Nomo ay nagawang makawala sa tali ni Best Jeaniste. At habang si Deku ay pinipilit ang kanyang sarili, para pigilan si All for One sa pagtakas sakay sa mga Nomo, ngunit sinabi ni All for One na sila ay magkikitang muli kapag nagawa ng makumpleto ang development ng katawan ni Shigaraki, at si All for One ay nagpasabog para tuluyang makabitaw si Midoriya. At sa kabila ng lahat ng mga nangyari, nakitaan ni Midoriya si Shigaraki na humihingi ng tulong, ngunit sinabi ni Midoriya, sa lahat ng inosenteng nadamay at pinatay ni All for One at sa mga lahat ng sinaktan nito, walang ibang paraan para ito ay kanyang mapatawad. Hanggang sa ilang araw ang lumipas, bakas sa kahapon ang kalunos-lunos na sinapit ng bansang Japan, maraming mga pro-heroes ang nagbuwis ng buhay, at habang libu-libong mga miyembro ng Paranormal Liberation Front ang naaresto, at sa kasamaang palad, dahil sa epekto ng lawak ng sakunang nangyari, ang tiwala ng publiko sa Hero Society ay tuluyang nasira. At ang kasalukuyang aksyon ng gobyerno, pulis, heroes, at mga health workers ay nagkaisa para malaman ang kabuoang lagay ng sitwasyon, at nagbigay ng tulong sa lahat ng mga nangangailangan, at patuloy pa rin nadaragdagan pa ang bilang ng mga nasawing mga sibilyan, kabilang ang mga heroes at otoridad. At naiulat din na sa kabila ng labanang nangyari sa Jakku City, ilang mga working student ang napasama sa bakbakan at ang ilan sa mga ito ay malubha ang lagay kabilang ang mga pro-heroes. Gayunpaman, kahit sa kabila ng lahat na masamang nangyari, may mga positibo pa ring naiulat ang otoridad. Si Dr. Garaki ay naaresto sa mabibigat na patong-patong na kaso kabilang ang murder, mutilating corpse, pang-aabuso sa kumpidensyal na datos ng mga pasyente, at illegal use of courts. At naaresto din ang mga front lieutenant na si Red Destro, Trumpet, at Getten, at ang member ng League of Villains na si Atsuhiro Saku aka Mr. Compress at kasama din si Gigantamakia, habang patuloy pa rin ang paghahanap at pag-aresto sa mga natitira pang kasapi at sumusuporta sa nasabing grupo. Samantala, sa dami ng mga sugatan, kulang ang puwersa ng gobyerno para masagip ang bawat isang tao at maski maging ang mga doktor, ay hindi na magagawa pang magamot ang lahat ng mga dumadating na pasyente. Habang si Uravity at Froppy ay patuloy sa pag-rescue ng mga tao, at kahit anong mangyari ay hindi sila pwedeng tumigil, habang tumatakbo ang oras, ay buhay ng mga tao ang kanilang hinahabol, at kahit anong mangyari ay gagawin lahat ni Ochako ang kanyang makakaya upang marami pang tao ang masagip. Ngunit saksi si Uravity, na kung paano ang isang hero ay nawala ng pag-asa at sumuko sa kanyang propesyon, dahil sa mabigat at nakakaiyak na kalagayan ng mga tao. Samantala, ang Class 1A, ay nagluluksa dahil sa hindi inaasahang pagpanaw ng kanilang guro na si Miss Midnight, at ang bawat isa sa kanila ay hindi ito lubusang matanggap. Habang ang publiko, ay halo-halo ang reaksyon at pananaw, tungkol sa nakakabiglang katotohanan sa number 1 hero na si Endeavor at ang anak nito na si Dobby. Samantalang si Spinner ay kinikilabutan dahil sa mga naririnig nito kay Shigaraki at wala itong ideya na si All for One na pala ang kanyang kaharap. Sa kabilang banda, ang Counter Maximum Security Special Prison, o kilala sa tawag na Tartarus, ang detention facility na ginawa para sa mga high-profile criminal na banta sa seguridad ng publiko, at dito ay nakakulong si All for One na 24 oras na nakamonitor at binabantayan ng mga maximum prison officer.
Alas 8 ng gabi, nang naalarma ang Bronze Gate dahil sa mga Nomo na sumalakay kasama si All for One, agad nila itong pinaulanan ng mga bala, ngunit madaling napatay ng mga Nomo ang isang bantay, at agad pinasundan ito ni All for One na nagpabasag sa security first line ng kulungan. At agad na nagdeklara ng Code Red ang buong Tartarus at kanilang sabay-sabay na sinarado ang mga cell blocks, at kasunod nito ay pinasabog ang tulay para hindi tuluyang makapasok sila All for One, at sinubukan din magpadala ng mga drone na pipigil sa kanila, ngunit ito ay hindi pa rin umubra sa mga Nomo. Samantala, si Shigaraki ay muli nang nagkamalay at dito ay tutol siya sa pag-control ng kanyang master sa katawan niya, ngunit pahayag sa kanya ni All for One, hindi niya pwedeng pakawalan ng katawan ni Shigaraki dahil ito ang kanyang magiging bagong pagkatao, at ito ang kapalit sa kagustuhan ni Shigaraki na makuha ang kapangyarihan niya. At gamit ang parehong lakas ni All for One at Shigaraki, kanilang matagumpay na nawasak ang Tower 2 surveillance, at kasunod nito ay nagpakawala si All for One ng electromagnetic pulse na tuluyang nagpasira sa buong surveillance system ng Tartarus. Habang si All for One ay natutuwa dahil umaayon ang lahat sa kanyang plano, at kahit pasubukan ng mga security officer na ayusin ang system, biglang umatake ang totoong katawan ni All for One ng electromagnetic pulse para tuluyang makatakas ang lahat ng preso kabilang siya. At matagumpay ngang ang bawat isang mga preso ay nagawang makatakas kabilang si Lady Nagon, Kai Chisaki aka Overhaul, Stain the Hero Killer, at Muscular, at ang bawat isang mga prison officer kabilang ang warden ay pinagpapatay. At nang gabing yun, si All for One at Shigaraki ay muling nagkita, at idineklara ni All for One, na sa tulong ni Shigaraki siya ay tatanghaling pinakamalakas na Demon Lord. Samantala, pagkalipas ng 6 na oras tuluyang nakatakas si All for One sakay ng helicopter at kasama pang nagawang wasaki ng mga Nomo ang Shien Prison, Bagu Prison, at Kuin Prison. Nang magtipon si Shigaraki at ang kanyang pangkat sa kanilang hideout, humiling si Spinner na muling ibigay na ang control sa katawan ni Shigaraki, ngunit sinabi ni All for One na hayaan nilang pagpahingahin ang katawan na ito, at muli niyang ibibigay ang katawan at papayagan niyang tapusin ni Shigaraki ang kanyang plano. 2 araw ang makalipas, si Bakugo ay nagising at agad niyang tinanong kung kamusta na ang bawat isa dahil alam niyang malala ang sinapit ng kanyang ibang kasama, ngunit hiniling ni Hunter na siya ay kumalma kapag katapos niyang marinig ang kalagayan ng mga ito. Habang si Gran Torino at Aizawa ay nagpapagaling, at dito sinabi ni Yamada na ginawa naman nila ang lahat at marami pa sa kanila ang nagbuwis ng buhay, ngunit ang naging resulta ay kamuhian sila ng taong bayan. Habang ang mga kapatid ni Todoroki ay pumunta sa hospital para bisitahin ang kalagayan ng mag-ama, ngunit bakas pa rin kay Todoroki ang trauma na natamo sa nangyari sa kanyang pamilya. Sa kabilang eksena, pagkatapos ni Bakugo malaman ang kalagayan ni Midoriya, ito ay hindi makapaniwala, dahil si Midoriya ay kasalukuyang na-diagnose sa coma, dahil sa tindi ng pinsala nitong natamo. Maraming salamat sa inyong panunood, at dito muna matatapos ang ating recap. Kung nagustuhan ninyo ang mga ganitong anime, like and subscribe. Ingat kayo, paalam!